Ngayon, anyway, mga kababayan, rigudon naman po dito sa Senado ang pag-uusapan natin kasi may mga kakalas, may gusto daw pumunta from from majority papunta ng minority, eh baka naman alam namin ang dahilan ng mga yan kaya gagawin nyo yung paglipat from majority to minority. Baka alam namin kung ano dahilan nyo ha. Sige nga, panoorin ho natin ito mga kababayan. Marlene Castro at Aiswin Lagmay, shout out sa inyo. Oh. Watak-watak. May Game. Senado! Banat! umano ng ilang senador na kumalas sa mayorya. Pero giit ng ilang senador, walang kudeta at hindi sila watak-watak. Oh. So walang magpapalit kay Tito Soto. No, hindi kasi ho yung mga DDS, mga atat na atat po yan na maiupo si Alan, Peter, Cayetano, mga kababayan. May banat naman si dating Senate President Francis Escudero kaugnay ng ethics complaint na inihain laban sa kanya. Nagpapatrol, RG Cruz. Wala pang isang buwan mula nang mapalitan ang liderato ng Senado, may napipinto na naman bang pagbabago? Again? Oh. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, 5 silang senador na nagbalak lumaya sa mayorya ni Senate President Vicente Soto III para maging 5. Oh. Only me, around 5 of us. Para maging independent? independent. Sakaling umani bang 5 sa siyam JBR ito, yung pala yung nagsalita. Eh baka boss naman kasi nadadawit yung pangalan mo. Ito ho, mahirap pala sa Senado mga kababayan. Biruin nyo ho sila Bryce Hernandez. Oh, sila Bryce Hernandez, napangalanan po yung mga senador. Siguro ang expect nila ay puro sasabihin niya, puro mga congressman lang at walang mahahalong senador. Siguro ganun lang po yung gusto nila maging istorya, mga bossing, doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Eh kaso ho, eto, tell all, si Bryce Hernandez, kasama ho mga kababayan, yung mga senador. Oh, kagaya na lang po nung kapatid niya na si The Bad Ones daw ho, sabi ni Marcoleta. Kasi si JB The Good Ones. Tapos si Jinggoy naman dumugo. Hindi 'yon. Si Jinggoy naman The Bad Ones naman daw ho, mga kababayan. So since nasasangkot, ayaw nilang pag-usapan. Kesyo daw panggigipit, kesyo daw kung ano-ano naman daw. Pakinggan nyo ho sabi hindi naman daw lilipat. Muntik lang daw. Pero ayaw nilang mababatikos o ayaw nilang mababanggit yung mga kapwa nila senador. Ang nangyayari ho mga boss, nagtatakipan na lang. Di ba? Uy, kaibigan ko yan. Uy, kapatid ko yan sa Senado. Uy, ganito, ganyan. Ayaw, lilipat na lang ako kung ganyan ang kalakaran nyo dito sa Senado. Di ba? Diyan lugi ang Pilipino Sa takipan po, diyan lugi ang Pilipino, mga kababayan. Yun sa majority nila. But hindi na lang kayo magsiresign, sabi ni Benzer. Oh, mga bisit daw kayo. Tas himurin ang wet packs ni Duterte. Sabi ni Benzer yan. Oh, di ba? Tuloy. na senador ng minorya, lampas na ito sa 13 kinakailangan bilang ng mga senador para magpalit ng Senate President. Pero paglilinaw ni Ejercito, walang kudeta at wala rin gumagalaw para magpalit ng liderato. Wala. Pero nagtatampo kasi nga ayaw nila nung nangyayari na yung mga kapwa nila senador, yung mga napapangalanan. Tapos kapatid niya pa si Jinggoy. Ang pinaghuhugutan kasi ni Ejercito tila na nililihis mula sa mga tunay na may pananagutan ng investigasyon sa flood control projects. Actually, meron naman pong mga senador na pinangalanan di ba? May mga congressman na pinangalanan din po. Kaso talagang tumatak sa isipan ng mamamayang Pilipino yung si Boss Jewel at si Boss Jinggoy ho. Loko tong si Remo Joy kaya hindi ko na babasahin. Kayo na lang ho. Sabi ni Moon Clive, dito sa Amerika kinukulong yung mga corrupt dito pero sa Pilipinas, naku, wala lang daw ho. Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sina Senador Francis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva ang sinabi habang isa pa lang ang kongresistang nadadawit ang nagbitiw. Si Cheese, si Ping, Jinggoy, at meron pang mga iba ho. Di ba? Na si Zaldico. Itong Webes,
Yan, napangalanan din. Mga congressman naman, Saldico, nangunguna. Kumpirma ng Ehersito na chairman ng Ethics Committee na may naghain ng ethics complaint laban kay Escudero. Tinabog naman ito ng dating Senate President na paghihiganti ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Isa pa din yan. Banat siya ng banat. Ito, si Escudero, banat ng banat. Dito ho kay kay Martin Romualdez. Mga bossing. Kaya lang, yung mga banat niya, biruin nyo ilang minuto yun. Siguro may mga 5 minuto ho, yung nagsasalita si Escudero, doon mismo ho, sa kanyang talumpati. Mga 5 minuto. Pero may narinig ba tayo? May nabanggit ba siya ng pagpapaliwanag at pagdepensa nung sinasabi sa kanya yung mga insertion, etc., etc.? Oh, wala. Kung di, ang ginawa lang niya doon sa 5 minuto na yun, mga kababayan, is sisihin si Romualdez. Sisihin itong si Martin. Ayan, hindi ko na ikinagulat ito. Ito ay ang dahilan dahil sa pagbanggit ko ng pangalan ni Romualdez sa pagbubunyag ng katotohanan. Pero, mga kababayan, pagbubunyag ng katotohanan, wala nga ho tayong narinig o nakita galing sa kanya nung susuporta doon sa mga sinabi niya. Wala. Di ba? Sabi ni Rino Angel, chismis information, which is ganyan nga ho naman talaga, mga kababayan. Puro chismis, puro chismis. Ano suporta ng iyong sinasabi, chis? Wala. Di ba? Panay name drop ang ginagawa ng mga dutae, senator, sabi ni Shiro Kansaki. Dahil sa pagpuna niya rito, una nang tiniyak ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na hindi watak-watak ang Senado matapos muling mabuhay sa social media ang dati niyang panayam tungkol kay nooy Senate President Escudero para palabasin yung problema sa liderato ni Soto. Okay, Ma'am Neng Gigi, late ka ha? Maaga kami nag-umpisa. Noong hindi pa nakikita ang mga korupsyon nila, tahimik pa. Noong nakita na ay masahol pa sa chismosa. Alam niyo ho, mga kababayan, yung mga nakakaintindi sa akin, sasabihin tama ka, Mark. Pero yung hindi, mali ka. Siyempre, natural, gano'n naman talaga. Di ba? Yung mga makakaintindi sa atin, ako ho, mas okay para sa akin itong nagkakarigodon sila itong mga nagkakaanuhan sila mga nagkakaaway-away sila kasi yung mga kaaway nila, nilalaglag nila pinapakita nila yung mga ebidensya kung ano yung mga pagnanakaw na ginagawa ng mga kakilala nila, ganyan, di ba? Unlike ko, yung tatahi-tahimik lang sila, yung pala, pinagnanakawan na tayo. Bilyon-bilyon na po ang nawawala sa pondo ng bayan. Mas gugustuhin ko po na magkaaway-away sila, magbatuhan sila ng kanilang gawain na korupsyon. Pag naubo sila, panalo ang bayan, maghalal tayo ng mga tao na totoong gustong maglingkod sa bayang Pilipinas. Di ba? Panalo tao dyan. Pinuna naman ni Senador Amy Marcos kung bakit wala pang bagong pagdinig ang Blue Ribbon Committee, pati ang mga balitang maglalabas wala ka naman daw kasi, hindi ka naman daw kasi umaatid tapos mamumuna ka ng ganyan. Nalilito kami sa Senado at ang balita, hindi na raw magpapahiring ang Blue Ribbon kundi maglalabas na si Senator Lacson ng partial report. Baka may pinag-usapan na sa majority caucus. ng partial committee report. Sagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, dapat dumalo si Marcos sa pagdinig. Hindi ka naman pala dumadalo. Panongga-nongga ka lang, pag ganyan-ganyan ka lang, mahilig ka mamuna. Para ka palang si Pulong. Di ba? Parang si Pulong lang mga kababayan. Tahimik lang. Tahimik lang. Si Pulong, palaging absent sa Kongreso naman. Eto, hindi naman pala dumadalo doon sa Blue Ribbon Committee. Ang lakas ng loob na mamuna. Sa plenaryo at magbasa ng group chat ng mga senador. Talagang lahat ng pumapasok sorry late. Kasi alas 10 talaga yung yung natin start. Ini-start ko ng maaga. Pwede nyo namang masubaybayan to ng replay pagkatapos Kalaunay binunyag ni Marcos na nilayasan niya ang group chat dahil anya parang bata lang, I left the group. Bakit? puro panggigipit lang ito sa kapwa senador. Yan. Biruin nyo yun. Pagka mga senador yung pag-uusapan, pagka yung baho ng kapwa nila senador,
ang sasabihin panggigipit. Kailangan ang gusto nila punteryahin lagi o ang kailangan ang atake lagi doon sa Kongreso. Hindi ho para sa corruption, hindi ho para sa mga paglaban sa korupsyon itong mga ito. Pagtatakip po doon sa mga mapapangalanan na kapwa nila, senador, mga bossing, di ba? Laging absent sa hearing si Babali, sabi ni Odile noon. Panawagan din niya tigilan ng pagmamagaling at pang-aaway. Ngayong Biyernes, inamin ni Soto na hindi niya masyadong nababantayan ang naturang group chat pero git niya wala siyang sinisiraan o inaaping senador. Lugi tayo dito sa Senado, mga kababayan, yung majority nila na ganyan. Tingnan nyo, nagtatakipan lang. Naalala nyo yung vlog natin nung isang araw lang? O kahapon yata yun? Yung vlog natin. Di ba? Okay, kay Joel Villanueva yata yun. Kaninang kagabi. Di ba? Sabi, dismiss sa ombudsman. Pero pinag-usapan ng mga senador, hindi pwede. Hindi pinadismiss. Dahil nagkausap-usap, nagkabotohan. Majority ang bumoto wag i-dismiss. Grabe, Pumalag naman si paano naman ho yung pag-aaral, pag-iimbestiga na ginawa po ng ombudsman nung na nakaupo doon? Di ba? Tapos ang dahilan lang nila, walang kapangyarihan ang ombudsman na gawing ganyan. Yan lang paano naman kaya yung napatunayan na sabi guilty doon sa napatunayan nila? Di ba? Yung mga mambabatas natin, yung mga halal ng bayan, sila ho yung mga sanay doon sa mga, syempre makakakuha ng mga mamahaling mga lawyer. Sanay ho sila gumamit ng mga loopholes po ng mga batas natin, mga kababayan. Impeachment, isa na po ang impeachment, mga boss Chipamo, sir. Di ba? Yung impeachment, hindi naman po nila na ipagtatanggol ang Vice Presidente. Hanggang ngayon naman po, mga kababayan, ay kumbaga, nando sa isipan ng mamamayang Pilipino, nagnakaw yata si Inday Sara Duterte. Kasi hanggang ngayon, hindi idinidepensa yung sarili. Ano ang sagot nila doon sa impeachment? Sa impeachment daw ho, mga bossing is technical. Bawal daw po kasi na magpasa ng 2 impeachment o more than isa na impeachment kada taon. Yun yung pinandali ho nila. Pero kung tanungan portion tatanungin mo, napagtanggol nyo ba ang Vice Presidente? Hindi. Dumali sila sa technical, mga kababayan. Pero kung nagnakaw ang Vice Presidente, walang pagtatanggol na naganap doon. Walang depensang narinig doon, mga bossing. Ang depensa nilang laging ginagamit, sinasabi, ano daw ho sila? Ano tawag dito? Pinupolitika daw ho sila. Di ba? Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian sa mga batiko sa insertions o amendments ng mga senador sa budget matapos lumabas sa Senate hearing na nauwi ang ilan sa mga ito sa maanumalyang flood control. For me, the original sin is not the amendments or insertions. The original sin is the local government's project is not being carried to the NEP or being carried to the GAA. No? Kaya marami sa kanila lumalapit sa mga congressmen, lumalapit sa... Lahat ho yan, mga kababayan, dapat imbestigahan. No? Kahit na sabihin mo na mga kapwa nyo, senador, yung lumalabas ng pangalan dyan, tuloy lang, walang masasaktan. Kung mga kapwa nyo dyan, senador, yung mga magnanakaw, tapos kayo, ang layunin nyo maubos ang korupsyon. O bakit hindi nyo patutuloy? Bakit may mga parang nagtatampo sa inyo? Ayoko na dito sa majority kasi kung ganyan lang ang lakaran dyan, gigipitin yung mga kapwa natin senador, naknante na pa. Napapangalanan dapat imbestigahan. Di ba? Dinadaan nyo, magtatampo, lilipat na lang ako. Kasi yung kapatid ko, iniimbestigahan. Kasi yung kapatid ko, sinasama nyo dyan sa issue ng flood control. Mag-ano na lang ako, ma-minority na lang ako. May pagbabanta pang ganun. Diba? Mga walang kwenta, marunong pa sila sa batas ng ICC. Dapat isipin nila paano makatulong sa mga nasalanta ng earthquake daw po. Ganun.